Okay, boss, balita. Okay, so iba muna ang pag-usapan natin ngayon. Ang pag-usapan natin ngayon is ang tinatawag na salvation. No? Um, yung word na salvation, maaaring naririnig nyo na to. Very common na siguro sa inyo to. But ano ba talaga yung totoong ibig sabihin ng salvation? Okay? Salvation, ibig sabihin, kaligtasan. Okay? Ikaw, kaibigan, kapatid, tiyak mo na ba ang kaligtasan? Nakatitiyak ka ba na kapag namatay ka, mayroon kang kasiguraduhan ng kalangitan? Kung wala pa, makinig ka dito. May babahagi ako sa'yo. Okay. Ang unang text natin is Romans chapter 3, verse 23. Pero, gusto kong simulan to sa verse number 10. So, ang sabi sa verse number 10, as it is written, there is none righteous, no one, not one. Diba? Malinaw na sabi ng Bible, sabi ng salita ng Diyos, na wala ni isa sa atin ang righteous, wala ni isa sa atin ang karapat-dapat, wala ni isa sa atin ang deserving ng kalangitan. Okay? Bakit? Okay? Punta tayo sa verse 23. Sabi sa verse 23, for all have sinned. Okay? For all have sinned and come short of the glory of God. So, yun yung dahilan. Bakit walang righteous sa atin? Walang karapat-dapat, walang deserving. Dahil tayong lahat ay makasalanan. Merong certain level lang tayo. No? Hindi natin naabot yung righteousness ng Diyos. Kasi tayo ay makasalanan. Ngayon, saan ba nagsimula? Saan ba nagsimula yung kasalanan? Okay, punta tayo sa Romans chapter 5, verse 19. Sabi sa verse 19, for as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Okay? So, ibig sabihin, meron itong pinagmulan. Ang tinutukoy dito ay si Adan. Okay? Si Adam and Eve. Okay? Sila ang mga unang tao na nagkasala. Alam na natin yung story sa Garden of Eden. Then, what's next? Okay? Tuna tayo sa Romans chapter 6, verse 23. Sabi dyan, Romans chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Diba? For the wages of sin is death. So, ibig sabihin, kung tayo makasalanan, merong bayad yun. Diba? Hindi doon natatapos yun. So, yamang tayo ay makasalanan, ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Kaya ang tao namamatay dahil siya ay makasalanan. At yun ang bayad, no, sa ating pagiging makasalanan. Now, yung death na sinasabi dito, hindi ito yung physical death. Ang tinutukoy dito na kamatayan is yung spiritual death. Okay? Physical death, ito yung literal na patay. Na kahit tusukin mo, suntok-suntokin mo, hindi na siya babangon kasi patay na. Patay na siyang physical. Yun yung mga nililibing.
Pero yung spiritual death, ito yung mga physically alive, but tayo ay patay, no, sa paningin ng Panginoon, spiritually. Bakit? Dahil sa ating pagiging makasalanan ulit. Doon natin nag-uugat sa pagiging makasalanan natin. Okay? So, tayo makasalanan, ang bayad sa ating kasalanan, kamatayan, at tayo namatay, saan tayo pupunta? Yes, tama. Impyerno. Lahat tayo pupunta tayo sa impyerno. Walang exempted. Okay? Walang mayaman, walang mahirap, walang ah, walang walang maganda, walang pangit, walang pogi, no? Na exempted. Lahat yan pupunta sa impyerno. And mind you, merong mababait sa impyerno, merong mahihirap sa impyerno, merong mayaman sa impyerno. Okay? Ngayon, automatic yun. Once we die, we go straight to hell. Now, doon na ba nagtatapos yun? Siyempre hindi. Okay? Ngayon, punta tayo sa Romans chapter 5, verse 8. Okay? Oops. Ang sabi dito, but God commendeth His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ganda nitong verse na to. Sabi rito, tayo ay makasalanan, pero ang pagmamahal sa atin ng Panginoon talagang tunay, no? Christ died for us while we were yet sinners. Sino ba tayo? Sino ba tayo para iligtas ng Panginoon? Isa lang tayong makasalanan na pupunta sa impyerno, and that's it. Pero sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, diba? Ang kanyang bugtong na anak, isinakripisyo niya para sa ating mga makasalanan. Okay, next. Basahin natin yung susunod. Okay. Bago tayo magpatuloy, konting review. Okay? So, sabi dito, for all the wages of sin is death. Ang bayad sa ating pagiging makasalanan, mapunta tayo sa impyerno. Okay? Mayaman, mahirap, anumang lahi, gender, race, religion, and all, pupunta sa impyerno. Okay? Wala tayong kakayanan na bayaran ang ating kasalanan. Yung sarili nating kasalanan, hindi natin kayang bayaran. Never. Hindi yun mangyayari. Na meron tayong pantubos, na meron tayong pwedeng magamit na pambayad sa kasalanan. Wala po. Wala. Kahit pera, kahit anong ari-arian, wala. Now, pupunta tayo sa impyerno, yun ang ating kapalaran, yun ang sasapitin natin pag tayo namatay. Pero ang pagmamahal ng Diyos ay inaalay niya sa atin, and still sa kabila ng ating pagiging makasalanan, ang bugtong anak ng ating Panginoon ay kanyang isinacrifice sa krus ng Kalbaryo. Hinayaan niyang mapahirapan, mapahiya, mabayubay sa krus, tumanggap ng kung ano-anong sakit, pahirap, pasakit, para kanino? Para sa ating mga makasalanan. Okay, basahin natin ulit. Romans chapter 5 verse 8. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us.
namatay si Jesus Christ para sa ating mga makasalanan. In fact, Diyos pa rin naman siya eh. Kahit hindi niya tayo iligtas, Diyos pa rin siya. Kahit hindi tayo pumunta sa langit, Diyos pa rin siya. Kahit wala tayo, Diyos pa rin siya. Kaya yung word na thankful and thank you is very mababaw para sabihin sa Panginoon na tayo ay iniligtas, no? Sa apoy ng impyerno. Hindi tayo iniligtas sa kasalanan dahil tayo ay makasalanan. At kung tayo iligtas man sa kasalanan, saan kasalanan? Diba? Hindi. Iligtas tayo sa apoy ng impyerno. Kasi doon tayo magbabayad at doon tayo pupunta. Now, pupunta tayo dito sa Romans chapter 10. Okay, Romans chapter 10. So, maaaring magtanong ka, kapatid, kaibigan, paano ba yung kaligtasan na sinasabi mo? Akala ko, basta gagawa tayo ng mabuti, approve tayo sa Panginoon. Hindi po. Never. Ang mabuting gawa ay kahit kailan hindi yan magliligtas. Hindi ka ililigtas ng kabutihan, ng pagtulong mo sa kapwa, pagsunod, pagsimba, pag-pray, pagbabasa ng Bible. Hindi po yan. Marami kang relihiyon na kinabilangan. Hindi po. Yung isa doon, walang makakapagligtas. Bago tayo pumunta doon sa Romans chapter 10, puntahan muna natin itong Ephesians chapter 2. Sabi dito, Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are you saved, through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So, hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa. It is by the grace of God. No? It is by the grace of God. Lest any man should boast. Wala ka tayong dapat ipagmalaki. Kasi wala tayong kakayanan para maligtas. Wala tayong kakayanan para diba? Iligtas yung ating mga sarili at pumunta sa langit. Wala po. Okay? Hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa, paggawa ng mabuti o ano man. Wala pong masama kung kayo po ay gumagawa ng kabutihan o kayo nagpapakabait, nagpapakabuti. Salamat po. Ba't hindi po yun ang daan sa kaligtasan? Hindi rin po exempted kung kayo po ay deboto ng kung ano mang religion. Hindi po. Hindi po simbahan ang liligtas. Hindi rin po mabuting gawa. Tanging si Jesus Christ lamang po ang siya nagliligtas. Diyos at ang Diyos. Puntahan po natin John chapter 14 verse 6. Sabi dyan, Jesus Christ, okay? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Okay? I am the truth, the way, and the life. Diba? The way, the truth, and the life. Siya lang ang tanging daan. Wala na iba. At sa kanyang by His grace, tayo ay naligtas. Wala nang ibang pamamaraan. Walang alternatibo. No shortcut. No other way. Okay? So, balik tayo sa Romans chapter 10. Okay. Sabi dito, punta natin yung verse number 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sino man
sino man ang tumawag sa kanyang pangalan ay siyang maliligtas. Sino man ang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay siyang maliligtas. Yun lang. Ito, akit tayo ng konti. Verse 8 and 9. Sabi dito, verse number 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Okay? So, pag ginamit natin ang ating bibig upang mag-confess ng ating mga kasalanan sa Diyos at tanging sa Diyos lang, at gagamitin natin ang ating puso, tatanggapin natin si Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas. Bible po ang nagsabi, hindi po ako. Okay, tayo ay maliligtas. Ngayon, kapatid, kaibigan, o kung sino ka mang nanonood, maaaring hindi kita kilala sa mga oras na ito. But, igagabay kita sa maiksing panalangin. Ulitin mo lang ang aking sasabihin. Hindi po ito pagtanggap ng aking relihiyon o pagsapi sa aming simbahan o tanggapin ang aming pastor. Hindi po. At hindi rin po ako pastor. Hindi po ako pastor. Isa lamang po akong regular church member na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Igagabay ko kayo sa maiksing panalangin. Ulitin nyo lamang po ang tinig na naririnig. Pikit po natin ang ating mata at yung muko. Dakilang Diyos, salamat po na ako po ay nakakilala bilang isang makasalanan at nahatulan patungong impyerno. Salamat po kay Kristo Jesus na namatay, inilibing, at muling nabuhay alang-alang sa aking mga kasalanan. Sa oras na ito ay pinagsisisihan ko na ang aking mga kasalanan at tinatanggap ko po si Kristo Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, sa oras na ito, ang tinanggap mo ay si Jesus Christ. Hindi ang aking religion, hindi ang aming church, at hindi rin po ang anumang persona. At walang iba kundi si Jesus Christ. Ngayon, pupunta tayo sa Romans chapter 8, verse 1. Sabi dito, sino man ang na kay Kristo ay wala ng hatol ng impyerno. Okay? Ngayon, hindi ko alam kung anong laman ng puso mo habang tayo ay nagpe-pray. It's between you and the Lord Jesus Christ. Kung tinanggap mo siya ng buong puso, then by all means, no questions asked. Pag namatay ka sa oras na to, pupunta ka sa langit. Meron kang kasiguraduhan ng kalangitan, katulad ng pangako niya na nasusulat sa kanyang Biblia. Ngayon, ang sabi dito sa Romans chapter 8 verse 1, sino man ang na kay Kristo ay wala ng hatol ng impyerno. Basahin natin. There is therefore
now no condemnation to them which are in Christ, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So, wala na tayong hatol ng impyerno. Yung dati na pag namatay tayo, diretso tayo sa impyerno. Ngayon, hindi na. Ngayon, pag namatay tayo, since tinanggap natin si Jesus Christ bilang Diyos at sariling tagapagligtas, at nagsisi tayo ng ating mga kasalanan, inihiwalay niya na tayo doon sa kapahamakan sa impyerno, doon sa kaparusahan sa impyerno. Inihiwalay niya na tayo doon. Okay? Bilang yon, yamang tayo ay nakay Kristo na, wala na tayong hatol sa impyerno. Hindi lang yon. Ang sabi rin dito sa John 1:12. Okay? Sabi sa John 1:12, kung may Bible kayo, maganda sinusundan nyo ito. Sabi sa John 1:12, but as many as received Him, in them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So, ibig sabihin, sabi dito, but as many as received Him. Okay? Hindi sinabi na para lang sa Pilipino ang kaligtasan, sa Amerikano, sa mga Hudyo, o sa mga anumang lahi. Kapag sabi dito, but as many as received Him. Okay? Sino man ang tumanggap, sino man. So, ibig sabihin para yan sa kalahatan. Okay? At isa to sa mga tradisyon na pag tayo gumawa ng mabuti o nabinyagan tayo nung tayo sanggol pa, tayo ay Kristiyano. Hindi po. Ang totoong Kristiyano ay yung tumanggap kay Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas at nagsisi ng kanyang kasalanan. Hindi po yung gumawa ng mabuti, hindi po yung nabaptismuhan ng sanggol. Hindi po. Matatawag ka lamang na anak ng Diyos kung ikaw ay tumanggap kay Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas at nagsisi ka ng iyong mga kasalanan. Yan ang totoong Kristiyano. Hindi yung traditional na alam natin. Hindi po sa pang-atake, pero ito po ang sabi ng Bible. Ngayon, yamang tayo ay matatawag na anak ng Diyos, yung totoong anak ng Diyos. Ito pong araw na ito ay magsisilbing spiritual birth po ninyo. So, kung tayo ay may birthday, diba, sineselebrate natin taon-taon, maganda rin na taon-taon alam mo yun, maalala natin kung kailan natin tinanggap si Jesus Christ. Para ibahagi ko yung aking experience, ay hindi ko po talaga alam kasi elementary pa po ako noon at nasa Patnubay Bible Baptist Church pa po kami. May nag-share po sa akin, tinaas ko yung aking kamay, may lumapit sa akin full time at doon ako sineran. Hindi ko na po maalala yung church member na yun. That was way back elementary days, around mid-90s to 2000, and then from that time jump to 2016 nung ako po ay nakapag-asawa at nag-decide po kami na sa Baguio lumipat. Muli ay inulit ko yung aking salvation, but that time kulang pa rin. I mean, yung date was, kahit yung date di ko maalala, but the month was April 2016. Still, wala pa rin, hindi pa rin kompleto yung date, but dumating yung pagkakataon na ako po ay nag-request sa aming mahal na pastor na si Pastor Bernard Biandang na ulitin yung aming salvation dahil gusto po namin mag-asawa na meron kaming gugunitain taon-taon. And that time, that was November 4, okay, 2018. So I got saved during my elementary days, but nagkaroon lang siya ng exact date
November 18, 2019. Ang gusto ko lang sabihin is salvation is always now. Okay? So, kung napapanood mo ito or kung may magbahagi sa'yo na isang Baptist sa kalsada, may mag-abot may mag-abot sa'yo ng gospel tracts, tanggapin mo, maupo kayo at makinig ka sa isi-share niya. Huwag mo ipagmamaya dahil baka pag tinanggihan mo yan, wala nang mamaya. Ang timing ng Panginoon is always eksakto. Laging eksakto ang timing ng Panginoon. Walang mamaya, walang sa makalawa, walang sa susunod na taon. It is always now. God's time is always now. Salvation is always now. Today. Okay? So again, hindi po ito preaching, but this is just a sharing ng salita ng Diyos. And hindi po tayo gagawing perfect na salita ng Diyos. Maaring sa mga oras na ito ay makagawa tayo ng kasalanan or mamaya-maya lang makapag-commit tayo ng kasalanan. But ang importante is yung tinanggap natin si Jesus Christ bilang Diyos tagapagligtas at pinagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Ngayon, kung hindi niyo pa natitiyak ang inyong kaligtasan, pwede kayong mag-PM o mag-comment kayo para we can do this one-on-one. Okay? At yun lang ang gusto kong i-share ngayong gabi. At maraming salamat sa panonood. To God be the glory.